Paano kung ngayon mismo ay may nangyayari sa itaas na hindi pa rin natin maipaliwanag? Hindi lang malalayong bituin o planeta, kundi totoong pagsabog ng enerhiya na kayang lampasan ng liwanag ng mga galaksya sa loob ng bahagi ng isang segundo. At ang pinakakakaiba, paulit-ulit silang nangyayari. Mula sa walang lamang kalawakan, walang tiyak na pinagmulan o dahilan. Ilang dekada na tayong tumitingala sa langit, sinusubukang hanapin ang mga sagot. Abang mas sinisilip natin ang universo, lalo pang dumarami ang tanong. Maaring ito ay bakas ng pagbagsak ng bituin, banggaan ng mga neutron na halimaw, o isang bagay na sisira sa ating pagkaunawa sa pisika. Paano nga ba nakaayos ang lahat? Paano nilikha ang universo? Matagal nang bumabagabag sa tao ang mga tanong na ito, ngunit malayo na ang narating ng makabagong agham sa pagsagot sa mahahalagang tanong tungkol sa sansinukob. Hindi natin dapat isipin na wala ng mga puwang sa ating kaalaman. Hindi pa kayang ipaliwanag ng agham ang lahat, pero mabilis itong umuusad. Para masagot kung paano nakaayos ang at paano tayo nilikha, kailangan muna nating maintindihan kung ano ba talaga ang ibig nating sabihin sa lahat. Sa agham, may tinatawag na materya na hindi dapat ipagkamali sa materials na gamit sa pananahi o paggawa ng bahay. Narito ang ilang kahulugan ng terminong ito. Ang materya ay isang objektibong realidad na umiiral sa labas at independyente sa kamalayan ng tao, at ito rin ang sangkap na bumubuo sa mga pisikal na bagay. Ibig sabihin, mas tama siguro na baguhin natin ang ating mga unang tanong at itanong, paano nilikha ang materya? Mula saan nilikha ang materya? Mahirap pa rin ang tanong, pero kung alam mo ang panimula, mas madali mong mahahanap ang sagot. Subukan nating bumalik sa 13.7 bilyong taon nang nakalipas sa yugto ng pag-iral ng universo na itinuturing na panahon ng kanyang kapanganakan. Itinuturing na nagsimula ang pag-iral ng universo mula sa isang estado ng vacuum na walang laman ng materya at radyasyon. Ipinapalagay na may isang haka-hakang larangan na pumuno sa buong kalawakan na nagkakaroon ng mga pagkakaiba sa iba't ibang bahagi ng espasyo hanggang sa isang pagkakataon ay nagkaroon ng pantay-pantay na ayos ang larangang ito. Pagkatapos nito, ang bahaging iyon ng espasyo ay nagsimulang lumaki ng napakabilis. Sa isang segundo, umabot sa halos 1 sentimetro ang diametro ng universo. Sa sandaling yon, ang naipong kinetic na enerhiya ay nagbago tungo sa nagkakahiwa-hiwalay na mga elementaryang partikulo at naganap ang tinatawag na malaking pagsabog. Bago ito, naranasan ng universo ang madilim na panahon na kasing itim ng alkitran. Ang kalawakan ay puno ng 5 bahagi madilim na materya at 1 bahagi hydrogen na may helium na dahan-dahang kumalat habang lumalawak ang universo. Ang materya ay bahagyang hindi pantay-pantay ang densidad at ang grabidad ang nagsilbing pampalakas ng mga hindi pagkakapantay-pantay na ito. Mas mabagal lumalawak ang masiksik na bahagi kaysa sa hindi ganong siksik. Ilang minuto matapos ang malaking pagsabog, ang universo ay binubuo ng mga atomo ng hidroheno at helium na may natirang maraming enerhiya mula sa pagsabog. Ngayon, masasabi natin na may kumpiyansa ng hidroheno at helium, ang dalawang pinakakaraniwang elemento sa universo. Matapos ang malaking pagsabog, kinailangan ng universo ng ilang panahon upang lumamig. Lumamig at hinila ng grabidad ang hidroheno. Habang lumilipas ang panahon, hinila ng grabidad ang materya mula sa mga bahagi ng universo na mababa ang densidad patungo sa mas mataas na densidad na nagbunga ng malalaking kumpol ng materya. Ang ilan sa mga kumpol na ito ay naging sobrang laki na makalipas ang 200 milyong taon mula nang mabuo ang mga ito, patuloy pa rin nagbabanggaan ang mga molekula ng hidrohenyo sa napakabilis na bilis. Sa mga kumpol ng gas na ito, nagkaroon ng mga nuclear reaction na nagsiksik sa materya at lumika ng kakaibang liwanag. Ang kumikintab at lumalapot na gas ang pinagmulan at nagsilbing panggato ng bituin. Ganiyan nabuo ang unang mga bituin. Natapos ang madilim na panahon at ang kailaliman ng kalawakan ay naliwanagan ng nagliliyab na hydrogen mula sa kaloob-looban ng mga batang bituin. Ang lahat ng materyang na pag-aaralan natin ngayon ay galing sa pagliyab ng unang mga bituin. Ang matinding supply ng hidroheno at helium ang dahilan kaya naging mas malalaki ang mga pinakamatandang bituin kaysa sa mga nabubuo ngayon.
Pinaniniwalaan na marami sa kanila ay maaring may masang katumbas ng daan-daang araw. Ang mga higanteng bituin na nabubuo ngayon ay maaaring may bigat na hanggang 150 beses ng ating araw. Ang pag-iral ng unang henerasyon ng mga bituin ay maikli at puno ng drama. Nabuhay lamang sila ng mga 1,000,000 taon dahil mabilis nilang nasunog ang kanilang panggatong pagkatapos ay sumabog bilang supernova o naging pulang higante. Ang enerhiya mula sa mga mapaminsalang reaksyong ito ay lumalabas sa iba't ibang anyo ng radyasyon tulad ng ultraviolet, nakikitang liwanag o microwaves. Bukod dito, ang mga may kargang partikulo gaya ng neutrino at proton ay tumatakas mula sa loob ng namamatay na bituin at bumubuo ng solar wind. Komplikado ang mga proseso sa loob ng bituin. Pero sa madaling salita, 2 atom ng hydrogen ang nagsasama para maging isang atom ng helium. Pag naubos ang hydrogen, nagsisimula ng mamatay ang bituin at nagiging pulang higante. Gayunpaman, nasusunog din ang helium. Ngayon, sa isang reaksyon, 3 atomo ng helium ay maaring maging isang atomo ng carbon. Ang atomo ng carbon at atomo ng helium ay maaring makabuo ng atomo ng oxygen na siya namang kapag nakipag-ugnayan sa helium ay nagbibigay ng atomo ng neon. Ang atomong neon at helium ay bumubuo ng magnesium. Hindi tumitigil ang paggawa ng bagong elemento hanggang sa abot ng mga elementong di na kayang masunog. Halimbawa, ang bakal ay hindi kayang suportahan ang mga reaksyon sa bituin dahil sa mismong dahilan na ito. Sa yugtong ito, ang bituin ay lumalaki ng 9 o 10 beses kaysa araw, nagiging puting duwende tapos itim na duwende. Kung maubos na ng higanteng bituin ang kanyang panggatong at bakal na lang ang natira, sobrang bigat na nito kaya hindi na niya kayang labanan ang sariling grabidad. Sa ganitong pagkakataon, nagaganap ang pagsabog ng supernova. Sa isang iglap, ang ubod ng bituin ay maaaring uminit hanggang bilyong degree Celsius. Ang mga atomo ng bakal ay sobrang nagsisiksikan sa isa't isa na ang kanilang pagtutulak ay nagdudulot ng matinding pagsabog. Walang salaming pang-araw na makakatulong. Ayon sa mga siyentipiko, ang liwanag ng supernova ay pwedeng umabot hanggang 6 na trilyong beses ng liwanag ng araw. Sa loob ng bituin habang nagaganap ang reaksyon nito, nabubuo ang 26 na elemento na ikinakalat sa panahon ng pagsabog na ito. Pero sa periodic table, may humigit kumulang 70 na elemento. Saan nga ba nanggagaling ang iba pa? Sa pagsabog, naglalabas ang bituin ng malaking enerhiya at neutron na tumutulong sa pagbuo ng mabibigat na elemento gaya ng ginto at uranyo. Pagputok ng supernova, ang mga elementong ito ay inilalabas sa kalawakan. Malaki ang naging ambag ng mga unang bituin sa pagbuo ng mga sistemang tulad ng solar system. Ang mga pagsabog ay nagdadala ng kakaibang materyales sa iba't ibang bahagi ng universo, kabilang ang lahat ng elementong kilala natin ngayon. Ang iba ay nabubuo sa bituin, ang iba sa mismong pagsabog, at pati sa paglalakbay nila sa universo, gaya ng pagbangga sa mga ulap ng gas. Hindi madaling isipin, pero ang bakal na bumubuo sa ating planeta ay nagmula sa kailaliman ng isang bituin, tulad din ng mga elementong bumubuo sa ating mga katawan. Sa ganitong paraan, maaari nating sabihin na ang pinakaunang elemento sa universo ay ang hydrogen. Siya ang nagbigay buhay sa unang mga bituin at sa pamamagitan ng maraming reaksyon, lumikha ng lahat ng elementong kilala natin sa kimika. Makata man pakinggan, pero lahat ng nakikita natin, pati tayo, ay galing sa pagkabulok ng mga patay na bituin. Pero wag isipin na ito ay nangyari lang noon at natigil na ang proseso. Sa mismong sandaling ito, habang abala kayo sa inyong araw-araw na gawain, nag-aaral, nagtatrabaho o naglalaro ng paborito ninyong mga video game, hindi tumitigil ang paggawa ng materya. Patuloy na nabubuo ang mga bituin at planeta sa universo at tila walang makakapigil sa tuloy-tuloy nitong paggalaw patungo sa buhay. Pero may ideya naman ang mga siyentipiko tungkol dito. At ito ay sa kabila ng katotohanan ng mismong pag-iisip na maaari nating maintindihan ang kahit ano sa napakalawak na karagatan ng espasyo at panahon gaya ng ating universo ay tila katawa-tawa sa unang tingin. Isipin mo na naghanap ka ng nawalang diamante sa tabing dagat.
Paminsan-minsan, parang may kumikislap sa gitna ng malawak na dagat ng buhangin pero basag na salamin lang pala yon at muling bumabalik ang pagkadismaya. Sa tingin mo, bakit kaya namin inilalarawan sa iyong isipan ang ganitong kakaibang mga larawan? Ganito rin ang pakiramdam ng mga astronomo na laging bigo sa paghahanap ng signal mula sa ibang planeta. Matagal lang sinusuri ng mga siyentipiko ang dilim gamit ang teleskopyo pero nananatiling tahimik ang kalawakang binabagtas ng mga meteor at itinatago ang madidilim nitong lihim. Totoo, paminsan-minsan ay napuputol ang katahimikan ng ilang kakaibang signal na hindi alam kung saan nagmula. Mahalagang malaman na sa universo, maraming bagay ang nagpapakita ng presensya sa iba't ibang paraan tulad ng liwanag, pagpulse o mga bugso ng radyo. Tungkol sa mga huli ang ating pag-uusapan ngayon. Ano nga ba ang mga fenomeno na ito at anong balita ang kamakailan lang ay yumanig sa mundo ng agham? Ngayong taglagas, nagulat ang mga astronomo sa di pangkaraniwang aktibidad ng kalawakan. Sa loob lamang ng 1.5 buwan, mahigit 1,600 na radio signal ang nakarating sa daigdig. Samantalang dati, ang ganitong mga mensahe ay bilang na bilang lang at umabot lang sa ilang dosena. Umabot pa sa punto na sa loob lamang ng 1 oras, nakakakuha ang mga kagamitan ng hanggang 150 signal. Nagulat ang mga siyentipiko dahil ang mga mabilis na bugso ng radyo ay itinuturing na pinaka hindi maipaliwanag na kababalaghan sa universo. Ano ang mga isang pulso ng radyo? At saan nga ba nanggagaling ang mga ito? Ang mga fast radio burst ay kamakailan lang natuklasan ng agham na diskubre ito noong 2007. Tulad ng maraming mga pangyayari sa larangan ng astronomiya, ang pagkakatuklas ay naganap ng hindi sinasadya habang sinusuri ang mga datos na may kinalaman sa pagmamasid sa mga pulsar. Ang tagal ng signal ay ilang milisegundo lamang, ngunit ang enerhiya ng pangyayaring lumikha nito ay hindi mailarawan. Katumbas ito ng enerhiyang nilalabas ng ating bituin sa ilang araw, ngunit nangyari lang sa ilang bahagi ng segundo. Talagang mahirap paniwalaan. Gayunpaman, nananatiling totoo na naitala ang radyo signal kaya sinimulan itong pag-aralan ng mga astronomo. Kinailangan ng grupo ng mga siyentipiko ng 5 taon upang tiyakin kung talagang nagmula sa kailaliman ng kalawakan ang pagsabog ng FRB 010724 at hindi ito dulot halimbawa ng isang karaniwang kagamitang elektrikal. Ipinakita ng pagsusuri na ang radyosabog na tumagal ng mas mababa sa 5 millisecond ay nagmula sa maliit na galaksya, ang maliit na ulap ng Magellan. Hindi ka panipaniwala ang layo ng pinagmulan ng signal na ito. Mga 3 bilyong liwanag taon o 1 gigaparsec. Dahil walang natanggap na ibang signal, napagpasya ng mga siyentipiko mula sa pambansang samahan ng siyentipikong at aplikadong pananaliksik na bihira ang ganitong pangyayari sa universo. Gaano kaya sila kalaking nagkamali? Una, lumihis muna tayo sandali at bigyang pansin ang malinaw na di pagkakatugma ng tagal ng signal at enerhiyang lumikha nito. Si Dr. Sergey Popov, profesor ng Russian Academy of Sciences at doktor ng Physico-Mathematical na agham, ay bumibiro tungkol sa paradox na ito sa kanyang mga lektura at sinasabing ang ganitong radio signal ay hindi galing sa buhay mula sa ibang planeta. Aminin natin, talagang hindi makatuwiran na gumastos ng ganoon kalaking enerhiya para lang magpadala ng isang signal. Ngayon, ang susunod na tanong, ano nga ba ang kayang lumikha ng ganito kalalakas na radio burst? Sa pagsagot dito, mainam balikan ang sinabi ni Sergey Popov na nagpapaalala na naranasan na natin ito noong pinag-aaralan ang gamma bursts. Noong panahong Soviet, akala nila ang radiation na ito ay galing lang sa pagsabog ng atomic bomb. Kaya regular na nagpapalipad ng spy satellite para magtala ng mga pagbugso at bigyang babala ang mga pamahalaan ng mga bansang sangkot sa Cold War tungkol sa panganib. Tulad ng napag-alaman, pagkakataon na naman ang gumanap ng pangunahing papel dito. Dahil sa aktibong pagmamanman ng kalawakan, natuklasan na ang mga pinagmumulan ng gamma ray burst ay milyon-milyong beses mas malakas kaysa anumang atomic bomb at napakalayo mula sa ating planeta. Ang tuluyang pagkaunawa ay nangyari lamang matapos ang 30 taon ng masusing pagmamasid. Noong una, di maintindihan ng mga astronomo kung saan galing ang 12-12 ng malalakas na signal. Hindi nila alam kung galing ito sa loob ng solar system o malayo sa labas ng ating galaksya.
Dahil dito, may mga nagsimulang mag-isip tungkol sa mensahe mula sa mga sibilisasyong dayuhan. Nakatulong din sa ganitong pananaw ang mga pelikulang dekada 90 gaya ng Contact. Ang karakter ni Jodie Foster ang tumanggap din ng signal na patunay ng matalinong buhay sa kalawakan, pero radio burst ito, hindi gamma. Parang nahulaan talaga nila, pero nalis tayo sa usapan. Tungkol naman sa gamma burst, nalaman din ng mga siyentipiko kalaunan kung anong pangyayari ang nagpakita ng ganitong paraan. Isa pala itong pagsabog ng supernova. Pero sa radio burst, hindi ganon kaganda ang sitwasyon. Kung susuriin ang graph ng unang hindi matukoy na radio signal, makakagawa tayo ng konklusyon. Ang pinagmulan nito ay napakalayo sa daigdig at ang enerhiyang nagdulot ng radio burst ay katumbas ng 10 bilyong ulit ng ningning ng araw sa loob ng 1 milisegundo. Nakaka-interest din paano napagkasya ang malakas na enerhiya sa radio frequency range. Mas madali nating naipapaliwanag ang mga pagsabog ng gamma ray dahil nararanasan din ito sa daigdig tuwing may nuclear bomb na sumasabog. Halos wala silang senyales sa radio frequency range, kaya hindi rin ito nakatulong sa paglutas ng misteryosong mga bagso. Uulitin ko, kung ito ay isang sibilisasyong dayuhan, napakaaksaya nila. Ganyang karaming enerhiya ay literal na nasasayang lang. Pero, gaya ng ibang mahahalagang gawain, may ilang hadlang sa paglutas sa masalimuot na palaisipang ito na lalong nakalito sa mga siyentipiko. Anong nakakatawang pangyayari ang nakahadlang sa astronomical na investigasyon na yon? Sa Parkes Observatory sa New South Wales, Australia, may mga minsang natuklasang hindi may paliwanag na bagay. Nagre-record ang mga kagamitan ng magkakaparehong radio signal na may kakaibang regularidad. Iniugnay ito sa dumadaang eroplano at kidlat. Ang sagot pala ay isang ordinaryong microwave oven na ginagamit ng mga empleyado sa obserbatoryo. Binubuksan ng mga gutom na siyentipiko ang oven bago pa ito matapos. Kaya lumalabas ang radio wave na nasasagap ng mga kagamitan. Nang nalaman na ang lahat, sinimulan ng mga astronomo na suriin ang pinakaunang signal, FRB 010724 o ang tinatawag na Lorimer burst. Ayon sa pagsusuri, napatunayang totoo ito at walang kaugnayan sa mga kagamitang pangradyo sa daigdig. Ibig sabihin ba nito na ang Lorimer burst lang ang naitalang hanggang ngayon? Siyempre, hindi. Noong 2013 matapos ang ilang maling ulat, muling natuwa ang mga astropisiko nang makasagap ang mga sensor ng ilang pang milisekond na signal. Pagkatapos nito, napagpasyahan na napakaraming ganitong mga burst sa kalawakan, marahil ilang libong pangyayari bawat araw. Pero nananatiling tanong, ano talaga ang lumilikha ng mga signal na ito? Noong panahong iyon, natukoy lang ng mga siyentipiko ang pinagmulan ng ilang burst. Noong 2011, nakatanggap sila ng isang solong impulse na may code na 180,924. Lumabas na ito ay nagmula sa isang malayong galaksya sa konstelasyon ng Tagak na nasa layong 4 na bilyong liwanag taon mula sa araw. At noong 2021, natuklasan ang pinagmulan na lumika ng napakalakas na pagsabog. Ito ay isang neutron star na may napakalakas na magnetic field na matatagpuan sa konstelasyon ng Soro sa galaksya ng Daang Gatas. Sa ngayon, walang magandang balita mula sa mga siyentipiko. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak ang sanhi ng malalakas na radio burst at wala pang nagkakaisang siyentipikong hypothesis dito. Pero may ilang mga kawili-wiling palagay. Una sa lahat, dapat banggitin ang hypothesis ni Avi Loeb, isang propesor mula sa Sentro ng Astropisika. Ayon sa mga siyentipiko, maaring dulot ng aktibidad ng ilang bituin sa ating galaksya ang mga radio burst. May alternatibong opinyon na nagsasabing ang sanhi ay mula sa labas ng ating galaksya gaya ng banggaan ng mga neutron star, pag-transform ng mabigat na pulsar sa itim na butas o epekto ng aktibidad ng mga magnetar. Makikita ninyong walang nabanggit tungkol sa mga dayuhang sibilisasyon. Huwag isipin na walang naabot ang mga siyentipiko sa panahong ito. Ngayon, kaya na nating mag-record ng signal mula sa iisang pinagmulan at mas madalas nating nasasagap ang radio burst. Malapit na ring maging mas mabilis ang progreso dahil dito makakatulong ang teleskopyong Chino na FAST, pati na rin ang radio teleskopyong CHIME na matatagpuan sa British Columbia, isa sa mga probinsya ng Canada. Ang huli ay mahusay mag-scan ng langit at makadiskubre ng mga bagong radio burst.
Tungkol naman sa spherical na teleskopyo na matatagpuan sa probinsya ng Guizhou sa China, hindi lang ito magsisilbing tagahuli ng mga signal, kundi magbibigay daan din ito para pag-aralan ang ebolusyon ng dark matter at mga malalayong galaksya, pati na rin ang pagharap sa iba pang mga gawaing siyentipiko. Noong ilang taon lang ang nakalipas, kahit sino ay pwedeng sumali sa paghahanap ng mga radyo signal. Ano ang kailangan para dito? Kailangan mo lang sumali sa proyekto ng SETI na nagbibigay daan para makakuha ng mga radio bursts kahit hindi ka umaalis ng bahay. Ang non-profit na platformang ito ay gumana gamit ang programang BOINC na gumagamit ng computing power ng mga personal na computer sa bahay. Sa kasamaang palad, naka-freeze na ang proyekto. Simula Abril 2020, itinigil ng SETI Home ang pagpapadala ng gawain sa mga gumagamit. Pero may ilang alternatibong paraan para sa paghahanap ng gravitational waves, pati na rin ang paggawa ng 3-dimensional na modelo ng mga stellar stream. Sa huli, dapat ding tukuyin na may mga hypothesis ng ilang siyentipiko na kinukwestiyon ng ibang astronomo. Halimbawa, sa ating galaxy ay may humigit kumulang 30 magnetar, ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi pa kailanman naitala ng mga instrumento ang anumang bagay na kalintulad ng mabilis na radio bursts na nagmumula sa mga pinagmumulan na ito. May dapat talagang pag-isipan, di ba? Mahilig ka bang maglakbay? Kung oo, malamang ay nakasalubong mo na ang mga kakaibang manlalakbay na kapansin-pansin dahil sa kakaiba nilang kilos. Ang ating daang gatas at ang universo ay tila rin binabagtas ng mga abalang rutang kosmiko kung saan paminsan-minsan ay lumilitaw ang mga kamanghamanghang bagay. Noong 2017 aksidenteng nadiskubre ng mga astronomo ang isang kakaibang manlalakbay na namanga sila dahil sa bilis at dinamismo nito. Ano ba talaga ang mahiwagang bagay na ito? Sa simula, inisip ng mga siyentipiko na nakatagpo sila ng isang napakalaking bituin na lumilipad sa bilis na higit sa 850 kilometro bawat segundo o mga 3 milyong kilometro bawat oras. Hindi masukat ang halaga nito kahit sa kalawakan. Ano ang nagtulak dito para bumilis ng ganon? Totoo bang bituin niya ito? Matapos pag-aralan ng mabuti ang bagay sa kalangitan, gamit ang hindi direktang mga paraan, napilitan ang mga siyentipiko na baguhin ang kanilang orihinal na opinyon. Ano ang nagtulak sa mga astronomo na gawin ito? Magsimula tayo noong 2017 noon, nakita ng mga teleskopyo sa mundo ang isang kakaibang bagay sa kalangitan na halos agad nilang isinama sa kategorya ng mga puting duwende. Kadalasang ganitong uri ang pinakakaraniwan sa mga bagay na may napakataas na bilis. Ang hindi kilalang bisita ay binigyan ng numero na LP 40,365. Pero kalaunan ay naging malinaw na ang unang impresyon ay mali pala. Malamang ang mabilis na manlalakbay ay hindi totoong bituin. Ano nga ba ito? Sa totoo lang. Simulan natin sa pag-alala ng katangian ng mga puting duwende. Ang mga nabanggit na bituin ay binubuo ng elektron-nuclear na plasma at wala silang anumang pinagmumulan ng enerhiyang termonuklear. Kung gayon, paano sila naglalabas ng liwanag? Nangyayari ito dahil lamang sa mga thermal impulses, kaya unti-unting lumalamig ang mga ganitong bituin. Pero ang prosesong ito ay tumatagal ng bilyon-bilyong taon. Kadalasan, hindi lumalagpas sa masa ng araw ang mga puting duwende at mas maliit ang kanilang radius, minsan 100 beses o higit pa. Ang LP 40,365 ayon sa maraming siyentipiko ay kabilang sa ganitong uri ng mga bituin. Ang bagay ay nasa konstelasyon ng Ursa Minor, 900 at 77 liwanag taon ang layo mula sa daigdig. Sa 4 na taon na pagmamasid, mahusay na itong napag-aralan ng mga astronomo at natukoy kung ano ang bumubuo sa bagay na ito sa kalawakan. Dito unang nabigla ang mga siyentipiko. Lumabas na ang LP 4365 ay pangunahing binubuo ng mabibigat na elemento. Kasabay nito, halos walang helium, carbon at hydrogen sa spectrum na karaniwan sa mga ganitong uri ng bituin. Ngunit paano nga ba napunta ang ligaw na bagay na ito sa di nakikitang mga landas ng kalawakan at ano ang maaaring nagpabilis dito para umabot sa ganoong matitinding bilis? Medyo simple lang lumabas ang sagot sa tanong na ito. Naniniwala ang grupo ni Stefan Venes mula sa Astronomical Institute ng Czech Academy of Sciences na ang kakaibang galaw ng bituin ay dulot ng sinaunang sakuna. Posibleng dating bahagi ng binary system ang celestial na katawan. Ganyan kaigpit ang realidad ng makrokosmo. Pagkatapos maging supernova ang kasama ng bituin, karaniwan ay namamatay ang pangalawang kalahok ng sistema, pero hindi dito. Parang hindi sapat ang lakas ng pagsabog para tuluyang mawala ang bagay na iyon sa universo.
Agad na winasak ng supernova ang panlabas na bahagi ng bituin na kasama, sabay binigyan ito ng matinding bilis at titinulak ika nga palayo at papunta sa dilim ng gabi. Sa totoo, pinatutunayan din ng kakaibang metalisidad ng bituin ito. Kapag sumabog ang supernova, nalilika ang maraming mabibigat na elemento. Ito ay impormasyong may siyentipikong batayan, ngunit ang kasalukuyang na pagmamasdan natin ay hindi bituin. Kamakailan lang ay may ganitong pahayag, mga astronomo. Bakit kaya palagi nilang binabago ang opinyon nila? Susubukan naming ipaliwanag. Malamang hindi buo ang nakikita natin sa langit, kundi isang peraso lang tinatawag na shrapnel ng bituin na naiwan matapos ang malaking sakuna. Sabi ni Adelia Potterman ng Universidad ng Boston, natatangi ang bituing may napakataas na bilis na nakaligtas matapos ang supernova na kasama nito. Sa 9 sa 10 kaso, ang ganitong bagay ay tuluyang nasisira, parang nakaligtas sa gitna ng nuclear na pagsabog. Para ipaliwanag ang mga ganitong kaso, dapat nating tandaan ang isang detalye. Posible lang ang hindi lubusang mapanirang senaryo kung IAX ang uri ng pagsabog. Kapag sumabog ang supernova sa mas malakas na IA na anyo, hindi na maaaring manatiling buo ang kaparehang bagay sa binary system. Sa huling kaso, mayroong kahit na pagbaluktot ng espasyo at oras. Siyempre, sa nakamamatay na abo ng kalawakan na ito, wala nang nabubuhay. Malamang, ang LP 40,365 ay naapektuhan ng pagsabog ng IAX at itinapon sa kalawakan ng napakalakas na bugso ng mapanirang enerhiya na parang magaan na bola ng tenis. Kailan nga ba naganap ang mapaminsalang pangyayari? Tinataya ng mga siyentipiko na ito ay naganap 50 milyong taon na ang nakalipas, ilang 10,000 taong liwanag ang layo mula sa mundo. Sa kasamaang palad, napakaikli ng mga ganitong pagsabog, ilang segundo lang, at hindi ito natatala ng mga siyentipiko, kaya pinag-aaralan na lang ang mga epekto ng kalamidad sa kalawakan. Saan nga ba patungo ngayon ang LP4 na 1365? Si J. Hermes, isang associate professor ng astronomiya sa Kolehiyo ng Sining at Agham ng Universidad ng Boston, ay kumbinsido na ang hindi kapanipaniwalang bilis nito ay nagpapahiwatig na ang bagay na ito ay mabilis na makakatakas mula sa grabidad ng Milky Way at tuluyang iiwan ang ating galaksya. Nakakita na ba ng mga bituing may napakataas na bilis ang mga siyentipiko noon? Oo, nakakita na sila, at kadalasan lahat ng mga ito ay ganap ng patay. Kadalasan mga puting unano at mga neutron star. Sila kadalasang nakakaligtas sa malalaking sakuna na kayang magpalipad ng mga bagay o piraso ng mga ito. Sa tulong ng mga datos na nakalap ng teleskopyong Hubble at ng observatoryong TESS ng NASA, napag-alaman na ang piraso ng LP4365 ay hindi lang lumilipad ng napakabilis, kundi umiikot din. Ang dahilan dito ay ang bituin ay paminsan-minsan nagiging mas maliwanag at minsan naman ay mas madilim na nagbigay daan para mapagpasyahan ang posibleng pag-ikot nito. Kailan lalabas sa hangganan ng disko ng galaksya ang mga labi ng katawang makalangit? Dahil sa sobrang bilis, mangyayari ito mga 5,300,000 taon mula ngayon. Napakapakinabang ng mga obserbasyong ito dahil nagbibigay ito ng pagkakataong maunawaan ang global na proseso sa universo gamit ang isang halimbawa. Halimbawa, malaman kung paano at ano mga epekto ng mga mataas na enerhiyang kaganapan sa makrokosmo. Nailatala sa The Astrophysical Journal Letters ang pananaliksik tungkol sa LP4 na 1365 na pinaniniwala ang bahagi ng bituin mula sa isang binary system. Sa kasalukuyan, ang bagay ay nasa layong humigit kumulang 2,000 liwanag taon mula sa atin, mabilis na papalayo patungo sa kawalan, ibig sabihin papunta sa malalim na kalawakan. Isang siglo nang lumipas, hindi inakala ng mga astronomo ang mga tuklas na kilala ngayon o yaong darating pa lang. Kamakailan, naharap sa problema ang mga pisiko. Kailangan na bang baguhin ang kilalang batas at pisikal na paradigma? Oo, tama ang narinig mo. Nanganganib ang ating mga fundamental na pananaw sa pagkakaayos ng universo at maaring magbago ng malaki sa malapit na hinaharap. Naniniwala ang maraming pisiko na malapit na nating matuklasan ang ikalimang puwersa ng kalikasan. Ang tinutukoy dito ay ang halos hindi matukoy na partikula na tinatawag na muon. Dapat sabihin na kahit ang mga siyentipiko ay nahihirapan sa usaping ito, lalo na ang karaniwang tao. Ang paksang ito, nang walang pagmamalabis, ay nasa unahan ng agham.
Ang usapan ay tungkol sa magnetic moment ng muon, isang napakabilis mabulok na particle. Sa pamamagitan ng mas malinaw na impormasyon tungkol dito, magkakaroon ng pagkakataon ang mga pisiko na sumilip sa kailaliman ng mikromundo at tuklasin ang esensya ng mga proseso na dati ay hindi natin alam na umiiral. Para sa layuning ito, sa isang makabagong eksperimento, sinusukat ng mga siyentipiko ang mga epekto ng lahat ng kilalang particle at ginagawa nila ito ng may pinakamataas na katumpakan. Sa ngayon, di pa nagbabago ang mga nakasanayang pisikal na konstante. Ngunit, sino ang nakakaalam, baka bukas ay may bagong pisika na naghihintay sa atin na kayang baliktarin ang lahat ng nakasanayang kaalaman natin tungkol sa universo. Sa anumang kaso, hindi pa tapos ang eksperimento. Ang mga bituing may napakataas na bilis at magnetic moment ng muon ay bahagi ng hindi pa nating ganap na lalaman dahil unti-unti pa lang nating binubuksan ang tabig ng ating kosmikong sarili. Isipin mo ito. Umuwi ka sa bahay at nagpasya ka, panahon na para may baguhin. Para sa layuning ito, galit mong binabasad ang kasangkapan, itinatapon ang basura sa sahig, tumitigil sa paghuhugas ng pinggan at paglilinis ng banyo, at sa huli, binubuksan pa ang gas. Sira na ang sistema, pero matino ba ang ganitong ginagawa? Ganyan din karaniwan ang ugali ng tao sa kanilang tahanan, ang planetang daigdig. Sinisira ang mundo ng hayop, nagkakalat ng basura, nilalason ng atmosfera, at tinatanggalan ng ozone layer. Dahil sa kakayahan nitong mag-regenerate, tumagal pa ang planetang tahanan ng Homo sapiens kahit labis na pinahirapan ito. Kamakailan, madalas na nitong sinasabi na sobra na ang tagal natin dito. Saan tayo maghahanap ng bagong tahanan? Dapat ba tayong umasa sa kolonisasyon ng Mars? Oo, matagal na itong plano, pero hindi kambal lang daigdig ang pulang planeta, kaya maaaring hindi kayanin ang mga pagsubok ng paglipat doon. May katawan ba sa kalawakan na mainit, hindi malamig, may mga karagatan at atmosperang parang sa daigdig? Saan matatagpuan ang duyan ng kinabukasan ng sangkatauhan? Ituon ang pansin sa konstelasyon ng Taurus. Noong Marso 2018, natuklasan ng teleskopyong Kepler dito ang isang bagay na halos may kaparehong katangian ng daigdig. Sa isang kakaibang pagkakataon na nangyari kamakailan, ang planetang may codename na K2155D ay matatagpuan malapit sa isang pulang duwende, isang medyo tahimik ngunit malabong bituin na matagal nang nabubuhay. Nadiskubre ang kakambal ng daigdig at 14 pang planeta, ngunit malamang hindi komportable ang mga kondisyon doon para sa buhay. Hindi ka nais-nais ang klima at temperatura ng mga planetang ito dahil sobrang lapit nila sa bituin. Hindi higit sa 40 araw ang isang taon sa kanila kumpara sa daigdig. Sa ganitong kaso, dahil sa tidal forces, ang planeta ay laging naiinitan sa isang panig habang di makaiwas sa bituin nito. Ibig sabihin, mainit din ang Venus, ang maliwanag na bahagi ng planeta, habang malamig at madilim ang kabilang bahagi. Pero may pag-asa pa rin. Kung may makapal na atmosfera ang alinman sa mga planetang ito, mag-iiba ang sitwasyon. Dahil sa pamamahagi ng init, magiging mas pantay ang temperatura sa dalawang hemispero, pero maaari ito magdulot na mas malalakas na bagyo. At gayunpaman, maraming astronomo ang hindi naniniwala na may sapat na kondisyon para magsimula ang mga proseso ng ebolusyon sa mga planetang masyadong malapit na umiikot sa paligid ng mga bituing pulangunano. Dahil sa kawalan ng magnetic field at malalakas na pagsabog mula sa bituin, halos imposibleng magkaroon ng buhay sa mga katawang celestial kahit mahaba ang buhay ng mga bituin na ito. Lahat ng ito ay totoo, pero hindi para sa K2155D ayon sa mga siyentipikong Hapones. Ang planetang kahawig ng daigdig ay matatagpuan sa tinatawag na Goldilocks zone, kaya't malamang na posible ang pagbuo ng buhay sa ibabaw nito. Bagamat malamang na nakaharap din ito sa kanyang bituin sa iisang panig lamang. Kasya rito ang 3 daigdig at 200 liwanag taon ang layo mula sa atin. Mahirap ang pag-aralan ng detalyado ang katawang celestial na ito, pero may misyon ang NASA para linawin ang kondisyon sa 15 natuklasang planeta kabilang ang K2155D. Isipin natin kung ano ang naghihintay sa atin sa hindi pa kilalang mundong ito. Paano kung nagkamali ang astronomo sa kalkulasyon at magkaiba pala ang kondisyon ng planeta kaysa inaakala? Isang mundong walang tubig. Ang K2155D ay isang katawang celestial kung saan ang tubig ay singtigas ng diamante at sa sinaunang mga dinaanan ng ilog ay dumadaloy ang likidong metano na bumubuo ng mga lasong lawa.
Maaring ito ay isang maruming, mabahong nagyelong mundo kung saan tanging mga methanogenic na nilalang na binubuo ng selulang nakabase sa nitrogen compounds ang mabubuhay. Hindi kaakit-akit na tanawin. Hindi buhay, kundi parang bato. Posibleng ang K2155D ay matindi ang init at ang atmosfera nito ay puro hydrogen na may kaunting halo. Ipagpalagay natin sa impyernong mundong ito, nagkaroon ng pagtatangkang mabuo ang buhay at ang silikon mula sa talahanayan ni Mendeleev na bahagi ng maraming bato sa mundo ay pumalit sa carbon bilang pundasyon ng ebolusyon. Sa parehong paraan, ang posisyon ng phosphorus ay maaring napalitan ng elementong arseniko at ang asupre ay matagumpay na pumalit sa oksiheno. Sa ganitong kaso, kayang dalhin ng alternatibong biochemistry ang buhay sa di mapasok na gubat at kapag bumaba ang mga astronaut sa planeta, sasalubungin sila ng nag-aapoy na lava at mga extremopile. Hindi rin kaaya-aya ang ganitong mainit na pagtanggap. Pero iwanan na muna natin ang mga kakaibang bagay. Gayunpaman, ang mga kondisyon sa K2155 ay tumutugma sa mga inaasahan at kahit papaano ay malapit sa mga kondisyon sa Earth, kaya kapag narating ng mga astronaut ang ibabaw nito, makikita nila ang isang kakaibang mundo. Sasalubungin sila ng itim na mga halaman na, sa tagal ng panahon, ay nakaangkop upang mas mahusay masipsip ang buong spektrum ng liwanag at mapabuti ang photosynthesis. Posibleng may filter ang mga halaman sa K2155D para maprotektahan sila mula sa radyasyong panapanahong nagmumula sa kanilang bituing pinagmumulan. Pinalaki rin nila ang ugat nila para hindi sila matangay ng malalakas na bagyo. Sa panig na laging nakaharap sa araw, makikita ng mga tao ang isang napakalaking karagatan, kalupaan at mga bundok na nililiwanagan ng malamisteryosong mapulang liwanag. Dahil hindi lumulubog ang araw sa isang hemisphere, hindi nagbabago ang mga anino ng bato at halaman sa daan-daang taon. Ayon sa konberhentang ebolusyon, sa kondisyong tulad ng sa mundo, dapat umunlad batay sa kilalang senaryo. Kaya posible na ang mga dayuhan ay makatagpo sa K2155D na mga hayop, maliliit at ganap na bingi dahil sa matinding hangin. Ayon sa mga siyentipiko, kung maaaring ang tirhan ng planeta, malamang hindi ito lubusang natatakpan ng karagatan. Kung ganon, lahat ng sangkap para sa chemical na reaksyon ay malilibing sa ilalim ng likido. Gayunpaman, ang mga katawan sa kalawakan na umiikot sa paligid ng pulang duwende ay posibleng tirahan ng sangkatauhan. Sino ang nakakaalam, pagkaraan ng ilang siglo, ang ating mga inapo na lubos ng naiiba sa mga tao ngayon ay titingin sa kanilang pulang araw na di na lumulubog, paminsan-minsan na lang maaalala ang daigdig na matagal nang nawala. Noong Pebrero 22, 2017, nagsagawa ng kumperensya ang NASA at inilatala ang mga resulta na maaring magbago sa pananaw natin tungkol sa universo at magpayanig sa paniniwalang ang mga taga-daigdig lang ang natatanging buhay sa kalawakan. Sa 20 taong pananaliksik para makahanap ng exoplanet, na yun lang nagkaroon ng malaking tagumpay. Sa sistema ng malamig na duwending bituin na tinawag na TRAPPIST-1a na matatagpuan 40 liwanag taon mula sa atin, natuklasan ng 7 exoplanet na posibleng may anyo ng buhay sa kahit anong paraan. 3 sa mga ito ay nadiskubre ng orbitang teleskopyong Spitzer gamit ang pamamaraang transit noong 2016. Binubuo ang paraang ito ng pagsusuri sa bituin para makita kung may dumadaan sa harap nito. Sumali rin sa pag-aaral ang malalaking teleskopyo gaya ng Kepler at Hubble. Ang bagong natuklasang mundong ito ay kahawig, ngunit lubos ding naiba sa ating solar system. Sa pananaw ng ayos, tiyak nakahawig ito ng atin dahil pareho itong nakabatay sa prinsipyong sinusunod ng lahat sa universo, mula atom hanggang sa paikot na galaw ng mga bilog na katawan sa paligid ng sentro ng masa, nukleo o bituin. Ito ay misteryosong mundo na aktibong susubukang lutasin ng mga siyentipiko ng NASA sa susunod na 5 taon. Sa 7 planeta, 3 ang nasa tirahang sona, kaya't posibleng may kondisyon para sa pagsimula ng buhay. Ang bituin na kanilang iniikutan ay tinawag na TRAPPIST-1a at ang mga planeta ay tinukoy gamit ang mga titik na sunod-sunod sa alpabeto. Ang una ay B, pangalawa C at abagba. Ang TRAPPIST-1a ay malamig na bituing duwende, mas maliit kaysa ating araw. Lahat ay nalalaman sa pamamagitan ng paghahambing. Gagamitin natin ang nakasanayang paghahambing gamit ang bola.
Kung ang araw ay parang bola ng basketball, ang TRAPPIST-1A ay parang bola ng golf, isang bituin na bahagyang mas malaki sa Jupiter. Ang mga proseso ng ebolusyon sa bituing ito ay nangyayari ng mas mabagal dahil maaring noong panahon ng aktibidad dito ay iba ang mga planeta. Ang tinatayang edad ng natuklasang sistema ng bituin ay 500 milyong taon. Ang Kanal Hubble ay nagbabahagi ng maikling detalye tungkol sa mga planetang natuklasan na dati alam lang ng mga espesyalista ng NASA sa kanilang tagapakinig. Distansya kung naging posible ang mga interplanetaryong paglalakbay sa sistemang ito ay mabibilang sa mga araw at hindi taon ng biyahe dahil ang mga planeta ay napakalapit sa kanilang sariling bituin at sa isa't isa. Halimbawa, ang unang planeta ay 20 beses na mas malapit sa TRAPPIST-1A kaysa si Merkuryo sa araw. Kaya naman, hindi ito daan-daan kundi 10-10 milyong kilometro. Tanawin mula sa banyagang planeta, malaya nang mapagmasdan na makakapitbahay ang isa't isa dahil sa langit ay tanaw ang kalapit na planeta. Kung ang isang tagalupa ay nasa TRAPPIST-1F, makikita niya ang TRAPPIST-1E sa abot tanaw bilang bagay na mas malaki ng ilang ulit kaysa buwan. Kasama ang mga natuklasang planeta ay malamang na walang mga buwan. Pero ang kawalan ng mga ito ay hindi ibig sabihin na hindi gagana ang pagtaas at pagbaba ng tubig kung may tubig sa mga planeta. Dahil sa lapit ng distansya, pwedeng magkaroon ng karaniwang taas at baba ng tubig sa mga malalayong mundong ito. Ang mga natuklasan ay halos kasing laki ng daigdig na may kaunting pagkakaiba sa laki. Dahil sa tidal locking, lahat ng planeta sa sistemang ito ay lading nakaharap sa kanilang araw gamit ang iisang bahagi, katulad ng ating buwan. Pinapapalaki nito ang saklaw ng temperatura na tumutulong sa pagbuo ng kondisyon para sa likidong tubig. Mga kondisyon sa planeta. Sa 3 planeta ng habitable zone, ang pinakamalaki ay ang TRAPPIST-1G. Mas malaki ito ng 13% kaysa daigdig at ang isang taon dito ay 9 na araw lang sa daigdig. Ang liwanag ng bituin dito ay halos kasing dami ng natatanggap ng Mars. Ang TRAPPIST-1 ay tunuturing na posibleng may tubig pero wala pang ebidensya ukol dito. Ang pinakamalapit na planeta sa TRAPPIST-1 ay umiikot sa loob ng 2.5 araw habang ang pinakamalayo ay halos 20 araw sa Earth. Matapos matuklasan ang sistemang ito ng mga planeta, mas detalyong inobserbahan ito ng TRAPPIST telescope at dahil dito nagkaroon ng ideya ang mga tao tungkol dito. Kasama sa susunod na plano ang paggamit ng makabagong teleskopyong James Webb para pag-aralan ang molecular na komposisyon ng atmosfera ng mga natuklasang planeta. At ito ay makakatulong upang magkaroon ng ideya kung merong o walang buhay sa mga iyon. Siyempre, agad maiisip ang posibilidad na maglakbay sa mga kaakit-akit na mundong ito para makita kung malamig, mainit, mabato o gas sila. Ang pangunahing layunin ng mga tagalupa sa pagdisenyo ng makabagong sasakyang pangkalawakan ay ang sistema ng Proxima Centauri. Pero para makarating sa malayong malamig na TRAPPIST-1 kahit nasa bilis ng liwanag, kailangan mong maglakbay ng 40 taon at kung sa napakabadal na bilis ng eroplano, aabutin ng hindi masukat na 44 na milyong taon ang paglalakbay. Ang patuloy na pagunlad ng siyentipikong komunidad ay nagbibigay pag-asa na malapit na nating masaksihan ang mga bagay na dati di natin pinangarap. Baka pwede tayong sama-samang mag-isip ng mga pangalan para sa mga natuklasang wala pang pangalan. Mga kaibigan, hinihiling ko ang inyong mga komento na may sapat na paliwanag. At kung ang channel, Kung nahalina kayo sa natatanging dating ng channel, malugod namin kayong inaanyayahang maging isa sa aming mga taga-subaybay. may mga link sa screen at description para mag-subscribe. Mag-subscribe ka